Yan guys, ang content natin ngayon ay tungkol sa yung madalas natin ginagamit sa ating motor, yung pampapogi. Yung hindi ka makatiis na gamitin yun, lalo ka, yan, hindi ka makatiis gamitin yun, lalo na kapag aalis ka. Kasi gusto mo yung motor mo, kumbaga sa ano, suwabe, kumbaga sa tao, naka-gel palagi. Yan, bagong ligo, yan. Yung tinutukoy ko, yung BS1. Yan. Ito kasing BS1, madalas na natin ito lagi ginagamit sa ating mga motor. Kumbaga, trademark na to na pampakintab ng motor. Ngayon, syempre, tataka lang din ako kasi bakit may mga customer o kaya bakit may mga buyer na pupunta sa shop tapos pag natatanong ng price ng BS1, parang natutulala sila. Eh, hindi ko nga alam kung bakit natutulala. Natutulala ba sa presyo, sa mahal o dahil sa mura. Marami kasing peke na lumabas na BS1. Unang-una, syempre, yung mga marunong talaga gumamit, yan, yung mga marunong talaga legit na gumagamit ng BS1, alam nila talaga yung scent ng original na BS1 sa fake. Kaya, merong nabili sa akin na diretso na bili, alam na nila kasi alam na nila talaga yung original tsaka fake eh. Yan. Pero, paano ba talaga natin malalaman na kung original ba o fake yung BS1? Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo, ay ibibigay ko sa inyo yung idea paano malalaman ang BS1 na legit or fake. Yan. Yan guys, yung nasa harapan natin, dalawang klase ng BS1 yan. Yung nasa kanan, ayan yung original. Yan, nasa kaliwa, ayan yung fake. Yan, sa physical appearance nila, makikita mo agad yung pagkakaiba. Yan, unang-una sa original tayo. Ang original, pag tinignan mo yung background niya, ayan o. Para siyang may checkered siya, no? Black checkered. Yan. Tapos, pulido yung pagkakaprint ng mga sulat niya, ayan o. Yan, 250 ml, BS1. Yan, tapos sa likod niya, yan, yung mga text, malinaw na malinaw. Tapos yung picture ng yan, motorcycle parts, clear siya. Yan, dashboard, yung binil, yan, pati yung bicycle, malinaw siya. Yan. Yan yung itsura ng likod niya, napakalinaw ng sulat niya. Tsaka, may checkered pa rin yung background niya, na black checkered siya. Yan. Tapos, ang original, pag tinanggal mo yung takip, blue yung tip niya. Yan ang madalas ang mga original talaga, blue. Yan, pag tinanggal mo yung takip, blue yung kanyang tip. Yan. Yan, pagdating naman sa fake, mapapansin nyo, ayan o, wala siyang background na checkered, black lang siya, na medyo malabo. Yan. Yan, yung likod niya, kung napapansin nyo, blurred yung mga drawing ng motor, sa dashboard. Yan, sa bicycle, yan, may malabo siya. Tapos yung sulat niya, ayan, yung background din, black lang din. Yan, ibang-iba talaga dun sa original. Yan. Tapos, ang mga fake, pansinin nyo yung tape, pag binuksan nyo, minsan niya kulay pink, minsan orange. Yan. Kaya na madalas pag mga fake na BS1. Tsaka yung pag inamoy mo siya, medyo masangsang yung pag-aamoy ng lemon niya. Yan. Sa original, swabe yung pagkakaamoy ng kanyang lemon. Yan guys, yung pagkakaiba ng BS1 na legit at fake. Yan, ngayon alam nyo na yung pagkakaiba ng legit tsaka fake na BS1. Sana nakatulong sa inyo para pag mamimili kayo, alam nyo na kung na-peke ba kayo o legit talaga yung nabilhan nyo. Yan, para syempre, safety din yung motor nyo sa paggamit nyo ng BS1. Kasi syempre, balita ko daw, lagi ko narinig yan, pag BS1 daw, nakakapush out na ng kulay ng motor, yan, nag-iiba daw yung kulay. Yan. Syempre, pwede natin sabihin na ganun nga nangyayari, pero yung pala, ang dahilan pala nun, kasi may mga fake na BS1. Kaya, syempre, yung, kumbaga, yung engineering na gumawa nun, yung mga chemical engineering na nag-design nun, syempre, gagawa pa sila ng makakasama doon sa motor mo. Eh, syempre, yung fake, malamang kung saan-saan lang ginawa yan, kaya, mas nakaka-apekto yan sa fairings ng mga motor natin. Okay. Yan guys, sana may natutulong ulit kayo sa akin. Yan, J-Moto po ulit. Yan, salamat.